Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, kasama pa rin si Dr. Rolio Milante, eksperto sa mga mata at Pangulo at Medical Director ng Legazpi Eye Center. Dr. Rolio, naghahatid po ng pagbati ang Health Check Plus sa mga kababayan natin dyan sa Albay. Muli, mabalos po, Dr. Rolio. Thank you po mga health checkers sa inyong pagsusubaybay sa ating programa. So gaya po ng nasabi natin kanina, magpo-focus po tayo ngayon sa eye care naman ng mga bata at mga senior. So Dr. Rollo, simulan na po natin para sa mga bata, no? Ano po ba yung mga palatandaan na may problema sa paningin ng ating mga bata? Well, unang-una po, pansinin siguro ng mga magulang kung paano tumitingin yung anak nila. Meron mga magulang kasi na parang napansin ko na yung anak ko ang tagal-tagal tumingin sa isang bagay pero hindi niya nakita after yung parang wala siyang parang may nakita ba pero wala. I mean, anything abnormal to that effect, siguro kailangan natin ipa-check up yung bata. Pangalawa nga, yung nabanggit ko rin earlier, pag yung mga anak ninyo nasa eskwelahan na at napansin ba ng teacher na medyo hindi nakukuha yung mga lesson, isa rin yun sa palatandaan. Alam mo, nangyari mismo yan, Teacher Ellie, sa sarili kong anak. Yung anak ko, who is an ophthalmologist now, nung nasa preschool yan, umuwi yan galing sa eskwelahan. Tapos nung tiningnan ng mother ng aking asawa, ng mama niya yung lesson, mali. So, tinanong niya ngayon yung teacher. Yun pala, mali yung nasulat ng anak ko. O ayun, nung chinek up namin, yung grado ng kanyang mata ay nasa 300. Wow. Halos, wala pa, 5 or 6 years old pa lang siya noon. Alam mo, pag nanay, kahit doktor ka, umiyak yung asawa ko. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ko, ang gagawin mo, bukas, sukatan mo yung grado ng, tingnan natin yung mata ng anak natin at sukatan mo ng grado at lagyan, pasuotin mo ng salamin. Yun lang naman yun eh. So, siguro maraming magulang na makaka-relate sa ganon. At para sa akin, kailangan nyo pong subaybayan na mabuti ang mga bata. Hindi sila mahina sa eskwela kung minsan talagang hindi lang nila nakikita eh. Or maybe even ears, baka hindi nila naririnig. So, importante po ito na mga basic check-up sa isang bata bago or pag nag-ieskwela na. Yan. And then, again, yung mga gadgets, madalas maglaro. Pansinin nyo, pag yung gadget ay sobrang lapit nila tinitingnan, mga palatandaan po yan na may diferensya yung mata nila. Of course, madali naman makita kung nakita ninyo na medyo abnormal yung alignment, hindi pantay yung dalawang mata. Yun, sigurado, kitang-kita kaagad yun. Or kung nakikita ninyo na yung mata ng bata ay kakaiba sa isang normal na mata. Yun po pala yun, Doc Rollo, no? Talagang maganda na na-share niyo po sa ating mga health checkers yan na nangyari din po kahit po sa inyong anak, no? Kasi I'm sure medyo mag-worry din po nung ating mga health checkers kung sakaling ang anak nila pala ay napakataas ng grado ng mata, no? So, ito pala ay na-address naman ng appropriate na salamin, tama po ba? Yes po. Kadalasan dyan ay error of refraction lang. Hindi po yun abnormal. May mga magulang kasi na akala nila yung pagsasalamin ay isang abnormal o isang sakit. Kadalasan po niyan, namamana yan, genetics. So minsan binibiro ko yung magulang, sabi ko, factory defect lang ho yan. Galing sa inyo. Kumbaga, walang ibang sisisihin. Galing sa magulang yan. Genes yan eh.
Yun po pala yun, no? So, maganda na napapansin po natin itong mga maliliit na bagay na ito at kung sakaling nahihirapan sa school, no, ng ating mga anak, baka pwedeng ipatingin din sa ating mga experts sa eyes, no, tulad ni Doc Rolo. So, Doc Rolo, yung mga bata po natin na usual na mga bata, kahit wala po silang problema sa mata, gaano naman po kadalas ang ma-advise ninyo na pagpapa-check up sa kanilang mga mata? So, basically, ang pinakaunang dapat na check up ng isang bata ay pag nag-i-eskwela na sila. So, yung time na marunong na sila mag-identify ng mga bagay-bagay, kahit mga objects, kahit mga animals, not necessarily letters, not necessarily numbers, yung even identify, meron kasi tayong mga pang-check sa linaw ng mata ng mga bata na mga objects, especially mga animals, okay? And then of course, yung mga numbers. And then after that, meron din pong scientific findings na during puberty stage, or yan mga nasa between 10 years old to 15 years old, yung mga nearsightedness, dyan nagkakaroon ng biglang pagtaas ng grado. So again, yung grade 5, grade 6, at yung mga nasa senior high natin, not senior high, junior high school. So grade 5, grade 6, maybe first year and second year high school, it will be another good time po na ipa-check up ulit sila. At again, lalong-lalo na kung yung isa sa mga magulang or meron sa pamilya na mga nagsasalamin talaga, na since bata pa nagsasalamin na. Sabi ko nga kanina, genetics to inherited yan, hereditary. Ang pagiging nearsightedness or astigmatism, inherited yan. Okay? So, yan yung mga panahon na kailangan nagpapa-check up ang isang bata. And kung talagang nagsasalamin na rin sila, yung mga bata po, mabilis magbago ang grado nila. Kasi nag-grow sila kasama yung mata nilang nag-grow. So usually po, ang advice ng ating mga pediatric ophthalmologists is once a year. At least once a year, pinapa-check up natin kasi kailangan po nating habulin yung grade ng salamin nila doon sa nagiging pagtaas ng grado. Otherwise, useless din. Nagsasalamin sila, wala rin silang nakikita kasi mali na yung grado nila. Yun po pala yun, no? So talagang kailangan kapag nagsasalamin na, at least once a year, no? At nabanggit din sa atin ni Doc Rolo na kapag nagsuschool at papunta ng 10 to 15, maganda na ipatingin din ulit ang mata sa ating mga eksperto. So, Doc Rolo, na nabanggit nyo kanina na ito ay mga genetics, no? Usually yung mga problema. Pero marami po sa ating mga health checkers ay nagtatanong, ano po ba yung epekto ng sobrang paggamit naman ng gadgets sa paningin ng mga bata? Meron po ba o nakakaapekto po ba talaga ito? Sa totoo lang po, wala naman po kasing scientific evidence na itong mga gadgets ay nakakasira ng paningin ng mata. Yung sabi ng iba, radiation, sa totoo lang po, napakahina lang po ng radiation ng ating mga monitors, computer, whatever, cellphone, gadgets. May pinakamalakas na radiation na maaaring makasira ng mata natin is sunlight, yung araw. So yan yung UV light ng ating sun is proven already na nakakasira talaga ng mata. It causes cataract, early cataract also. So wala pong ebidensya. Ang pinaka-epekto lang siguro nito pag sobrang exposure sa ating mga gadgets or monitor is more on the character of the children, not really the eyes per se, Pero importante pa rin po na ang mga bata ay ine-expose natin to outdoor. Kasi kasama yan sa general health ng isang tao ng katawan natin Kailangan yung mata natin tumitingin din ng madalas sa malayo.
So, isa rin yun sa nabanggit ko nga kanina na kumbaga stretching, ito yung stretching ng mata. Kailangan tumitingin sa malayo. So, yun lang po. Hindi talaga nagko-cause ng any disease or disorder ang ating mga gadgets, ang ating mga computer monitors. So mabuti at nalinawan sa atin ni Doc Rollo na sa mata, kung ang concern natin ay yung mata, walang scientific evidence na ito ay nakakaapekto sa ating mga bata na nakaharap sa monitor. Bagkus yung ang epekto ng kakaharap sa mga gadgets ay more on character and behavior. So buti ay na-emphasize sa atin yun ni Doc Rollo. Doc Rollo, ano naman po ang mga dapat gawin upang maprotektahan ang mga mata naman ng mga bata mula sa pinsala? Well, ang sa akin, ang health or kalusugan ng mata ay konektado sa general na kalusugan ng katawan. So, number one is still the proper diet. So, may mga bata ngayon kasi mahilig sa mga fast food, mahilig sa mga chicheria. So medyo nakakalimutan yung ating mga green leafy vegetables. Yan yung isa sa mga kumbaga yung vitamina na nakukuha sa ating mga green leafy vegetables. Isa yan sa mga basic elements na kailangan ng mata natin. Oo. So retinoid, which is an element that is found in green leafy vegetable. Siya yung isa sa mga, sabihin na natin in layman's terms, siya yung isang vitamina na importante sa mata. So, para sa akin, lalo na sa mga bata, it's still diet. And of course, yung mga lifestyle, yung tamang environment yon. So napakadami nating natutunan tungkol sa pag-aalaga ng ating mga bata para sa mga bata. Ngayon naman, Doc, punta tayo sa mga senior at mga adults natin. Totoo daw po ba na pagdating ng edad 40, lumalabo na po ang ating mga mata? So yan po, life begins at 40. Pag lahat po tayo, sabi ko, nobody is exempted, kahit na kaming mga doktor sa mata. Pag umabot na kasi tayo ng 40 years old, yung mata po natin, humihina na siyang mag-focus sa malapit. So mapapansin nyo, yung mga dating malinaw ang mata sa atin, lalo na sa malayo, yung pag tumitingin tayo sa malayo, malinaw naman. Bakit nung dumating na tayo ng 40 years old, hindi na natin nababasa yung mga maliliit na letra, yung cellphone natin, nilalayo na natin. Yun po ay normal na proseso ng pag-edad ng mata natin. So ang tawag namin dyan, ang medical term dyan is presbyopia. Presbyopia means old-sightedness. Tumatanda na yung mata natin. So ang nangyayari kasi, yung mismong lens, yung lente ng mata, ay hindi na siya flexible. So pag hindi na siya flexible, hindi na niya kayang mag-focus sa malapit. Yon. Pag kailangan niya na magsalamin. In short, kailangan niya na mag-reading glass. So ito ngayon yung mga tinatawag na kailangan mo na mag-doble vista, kailangan mo na mag-progressive. Yan po ay hindi sakit ng mata. Yan po ay isang normal na proseso sa pagtanda ng mata natin. Ngayon, yung mga nearsighted, yung mga dating nagsasalamin para makakita ng malinaw sa malayo, ang ginagawa nila, kailangan na nilang tanggalin yung salamin nila para makakita sila sa malapit. So, yun yung tinatawag na presbyopia. Okay. So, yun po yun. Talagang life begins at 40 po pala talaga, Doc Rollo, no? So talagang usually po kasi marami tayong mga health checkers dito na nanonood ng mga senior citizen. So bilang ito po ay usual na may mahihirapan ng bumasa, no, or tumingin, kumbaga, dahil sa presbyopia,
Kailan naman po dapat mag-alala ang ating mga senior citizen tungkol sa kanilang pagbabago sa kanilang paningin? Ano po yung mga dapat babantayan nila na kung napansin nila na ito ay nangyayari, kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Well, unang-una nga, sabi natin at 40 years old, everybody, especially the normal-sighted people, ibig sabihin yung normal yung paningin nila, at 40, they have to wear glasses. And kung normal naman sila, wala silang ibang sakit sa katawan, usually every 2 years is already good enough na para ipa-check up nila ang mata nila. Unless or except kung ikaw ay may ibang medical condition. Number 1 dyan is mga diabetic. Ang mga diabetic, yan, lagi namin sinasabi yan. Ang diabetes po ang sakit na may pinakamaraming komplikasyon sa mata. Kumbaga maraming sakit ang binibigyan ng diabetes. Hindi lang sa ibang organs, especially sa mata. Other than that, yung mga hypertensive, yung mga may immune problem, like yung mga may arthritis, yung mga may SLEs, systemic lupus, yung mga lupus. So, lahat yan. And then, meron mga gamot na maintenance na gamot na nagbibigay din ng mga side effects sa mata. So, kung ikaw ay isang nasa ganung sitwasyon, importante po na yearly nagpapacheck up ka ng mata mo. Ngayon, 2 stage ulit yan, Teacher Ellie. Sabi natin kanina, 40 years old. Ang susunod dyan is 60 years old. Yan naman yung edad na medyo marami sa atin na nagkakaroon na lumalabo na ulit yung paningin because again of a very common condition called cataract. So, madala, may mga iba-iba. Kadalasan, mga diabetic will have cataract earlier, maybe even in their early 50s. Meron din mga healthy na tao. I mean, marami akong pasyente. The other day lang, may na-check up ako isang pasyente, 80 plus years old na, 84, 85. Nung tinignan ko yung mata niya, ang linaw-linaw pa, ang ganda-ganda pa. Meron konting cataract, pero hindi significant. Ibig sabihin, malinaw pa yung mata ng tao. So, wala akong timetable. Walang eksaktong edad ang pagkakaroon ng cataract. Healthy people or even genetics, meron parte sa development ng cataract. So, yan yung 2 edad na medyo critical sa ating kalusugan sa mata. Yeah? Well, lahat naman tayo, pagka nagkakaedad na, hindi lang mata, but yung buong katawan natin, medyo bumibigay na yan. So, yung mga executive check-up, general check-up, importante po yun. Importante yun habang nagkakaedad tayo. Lalo na pag mas may edad na tayo, mas madalas natin kailangan magpa-check up. So, Doc Rolo, buti nabanggit po ninyo tungkol sa diabetes, saka sa cataract dahil napakadami pong mga tanong mula sa ating health checkers tungkol po dito. Para po sa ating mga health checkers na hindi pa alam, ano po ba yung cataract na tinatawag? Ano po yung mga maaring senyales na meron na po pala silang cataract? So, yun pong cataract, again, sa akin, hindi kasi siya talagang sakit eh. Kadalasan, or sabihin na natin 95 to 98% ng cataract is a normal aging process. Kasama yun sa pagtanda ng tao. Although, again, mayroon mga cataract na nagde-develop dahil number 1, dahil diabetic ang isang tao, mas maaga silang nagkakaroon ng cataract. Yung cataract po kasi, meron tayong lens sa mata natin. Nabanggit ko kanina na pag umabot tayo ng 40 years old, yung lens na yon hindi na siya nagiging flexible. So, tumitigas siya. So, yun ang unang nangyayari pag nagkakaedad tayo. Tumitigas na yung lens natin, kaya hindi na siya nakaka-focus sa malapit. Ang pangalawang nangyayari dyan, pagdating natin ng 60 years old, nagsisimula nang lumabo yung lens na yon. Parang salamin lang yan. So, para mas maintindihan ng ating mga health checkers, parang yung salamin mo yan sa bahay. Pag yung salamin mo sobrang luma na, napapansin nyo, nagiging yellowish na siya, nagiging malabo na siya. So, ganun din po yung lente ng mata natin. Pag nagkakaedad na tayo, nagiging naninilaw na siya. Yun yung unang nangyayari dyan. Medyo nagiging yellowish na siya
and then palabo na ng palabo yan. So ang mapapansin lang talaga ng isang taong may cataract ay humihina na yung paningin nila. Nagiging foggy. Parang sabi nila, parating may fog. Or nakakakita sila ng parang mga spots na may itim. Isa rin yon sa mga senyales ng cataract. And ang unang-una ring nangyayari sa cataract, pag hindi pa malabong-malabo, nagiging nearsighted ulit sila. So meron mga matanda na nagsasabi, ay, luminaw na ulit yung mata ko, nakakabasa na ulit ako. Yung mga iba, sabi nila, kaya nilang magtuhog na ulit ng karayom. So, nagiging nearsighted sila. Actually, yun po ang unang stage ng cataract formation. Yung lens kasi ng mata, tumataba yun nagkakaroon ng water. So, pag tumaba siya, nagiging nearsighted ulit yung mata natin. So, ito yung mga maaaring maramdaman o mapansin ng isang tao na nagkakaroon ng cataract. But number one is still blurring of vision. Humihina ng paningin nila, lalo na pag gabi na. So yun po pala yun, no? Napakadami ng pwede nating bantayan, no? Patungkol dito sa cataract. Tapos Doc, alam nyo po, marami sa ating mga health checkers ay medyo may takot kapag napapansin po nila itong mga sintomas na ito. Tapos pag nagpatingin, hindi po nila sure kung ano yung gagawin ba, ano yung mga next steps. So usually po ba kapag ang isang tao ay nagkaroon ng cataract, meron po bang treatment o management na ginagawa para dito? Ang cataract po, iisa lang naman talaga ang treatment niyan. Kung talagang malabo na at apektado na yung paningin mo, inooperahan po yan, inaalis yan. Sinasabi ng mga iba laser, pero sa totoo lang, hindi po talaga laser ang pag-alis sa cataract. Ang medical term dyan is phacoemulsification. So ngayon, moderno na po. Actually, the principle is more of ultrasound. Pero sobrang bilis po ng cataract operation ngayon. Outpatient lang po yan. Ni walang dugo po ang cataract operation. It's a 15 to 30 minutes procedure. Meron po mga center na sunod-sunod. In fact, nakapunta ko dati sa India. Nag-observe ako sa isang hospital doon, yung Aravind Hospital. Eye hospital yan. Sila pinakamalaking eye hospital in the world. Ano ba? They are doing 200 cataract surgeries a day dun sa hospital na yun. At yung 200 na yan, ginagawa yan ng 5-6 na doktor lang. Ganon kabilis. Ganon kadali. So kahit ngayon po, sobrang moderno ng cataract surgery. Pero sinasabi ko rin sa mga pasyente, Teacher Ellie, kasi meron pa rin mga misconceptions yung mga tao na, uy, pahihilugin muna. Hindi na ho natin ginagamit yung ganyan na term or hindi na, ibig sabihin, noong panahon kasi, medyo mahirap pa. Sabihin natin mahirap ang cataract operation under general anesthesia. Kumbaga marami pang protocol. Noon talagang aantayin na malabo na halos wala ka nang makita bago ka o-opera ng cataract. Ngayon po, ang lagi kong sinasabi sa pasyente ay kung yung paningin mo ay kulang na sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. Yung daily chores, it's not good enough anymore. Kahit na magsalamin ka, malabo pa rin, hindi mo na nakikita mabuti yung mga binabasa mo. Ay kung nagluluto ka, siguro hindi mo na nakikitang maayos. Then, that is a time na ipaalis mo na yung cataract mo. In fact, sa sobrang moderno, high-tech ngayon, kasi meron na ngayon mga lens na ini-implant na tinatawag na multifocal, bifocal. Ibig sabihin po, yung progressive na salamin natin o yung double vista na salamin natin, na ikakabit na namin yun sa loob ng mata. May mga kakilala ako na wala pang cataract dahil lang ayaw nila magsuot ng salamin pag nagbabasa sila. Nagpapa-opera ng cataract, nagpapakabit ng multifocal. Although that is not advisable. Siyempre, hindi mo naman kailangan ayusin ng isang organ ng katawan kung hindi naman sira. Okay?
Pero kaya ko lang nasabi yan ay para alisin yung takot sa mga tao na akala nila cataract operation, nakakatakot naman yan, Dok. Parang sobrang komplikado ang nasa isip nila. Sobrang dali po ng cataract operation ngayon. In fact, sa buong mundo, pangalawa siya sa pinakamaraming operation. Ang cataract operation ay the second most numerous operation in the whole world after childbirth. Tinalo lang siya ng panganganak. Hindi pa cesarean yun, yung normal na panganganak. Yun. Ako, Doc Rollo, buti po ay naibsan yung aming takot, no, dyan sa cataract surgery na yan dahil napakasimple at mas moderno na po pala talaga ang mga techniques natin ngayon patungkol sa ating cataract. So, Doc, bago po tayo magsara ng ating panayam, sa mga health checkers na gusto po kayong makontak o magpakonsulta po sa inyo, saan po ba ang inyong centers at clinic? Okay. Ako po ay madalas nasa Bicol. So, nandito ang main practice ko. Ang Legazpi Eye Center ko, may 2 branch. Isa dito sa Legazpi City and then isa sa Naga City. And yung Legazpi Eye Center ngayon po is composed of all the subspecialties. Lahat ng subspecialists na eye specialist. Kumbaga, ang eye specialist po ngayon, napakaraming iba-ibang subspecialty na. May glaucoma, may retina, may cornea, may pediatric, ophthalmologist, meron kaming mga orbit, yung mga tumors sa mata, yung mga na-aksidente. So, ang dami po niyan na subspecialty. Well, ang Legazpi Eye Center has all those subspecialties. And marami din po tayong modernong gamit dito. So, sa mga taga Bicol, marami naman dyan na alam na eh. So, dami na namin talaga dito all over Bicol region. Ang Legazpi Eye Center dito sa Legazpi tsaka Naga serves everybody. As far as even Southern Quezon and Northern Samar. And then ako po, I still konektado pa po ako sa aking university. So, nasa UST pa rin po ako hanggang ngayon sa Santo Tomas. Yun naman po ang aking parang advocacy or yung aking kagustuhan na patuloy akong nag-aaral at natututo at nagtuturo. So, I'm in UST po, pero by appointment lang po yung UST ko. That's good. Ayan. So, Doc Rollo, ano naman po ang inyong health tips para po sa ating mga health checkers ngayong Sight Saving Month para sa kanilang general eye care? So, unang-una po, para malusog ang ating mata parati, importante po yung tamang pagkain. Ating proper diet. Pangalawa, lifestyle, yung ating mga ginagawa sa buhay natin. Siyempre, bawas bisyo. And then number 3 po, kung kayo ay may karamdaman, whether sa mata or sa ibang parte ng katawan ninyo, importante po na regular tayong nagpapacheck up. Kasi hindi po natin yan magagamot sa mga rekomendasyon lang ng ating kapitbahay o sa kwento ng ating katrabaho na ganito, ganyan din naramdaman ko, ito lang gamitin mo. Hindi po ganon. So, importante po yung nagpapacheck up tayo sa mga tamang doktor, mga tamang espesyalista. Yan. Maraming salamat po muli sa pagbisita ninyo dito sa amin sa Health Check Plus, Doc Rollo Milante. Maraming salamat din po sa inyo at especially po sa ating Health Check Plus. Maraming salamat sa opportunity na nabibigay sa akin at sa ating mga tagapanood. Thank you po and good day everybody. Diyos mabalos po. Mga health checkers, samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito lang sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus.
Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!